Alam niyo ba na kung nag-apply ka ng Hong Kong at yung pinirmahan mong kontrata may kasama kang lola sa bahay? Nako, stress yan. Stress yan, te. Hello sa lahat. Ako pala si Lizel, OFW dito sa Hong Kong at katatapos lang ng aking isang kontrata at nag-renew ulit ako ng aking pangalawang kontrata. So sa videong ito, pag-usapan natin kung may kasama kang lola sa loob ng bahay. Dahil marami tayong mga kababayan dito, mga viewers, na grabe stress talaga sa lola na kasama nila sa bahay. Alam niyo ba na marami tayong mga kababayan dito sa Hong Kong na stress dahil may kasama silang lola sa bahay? Yes, totoo yan. Majority ng mga kababayan natin na nandito, pag may kasamang lola, stress talaga. Alam mo yung rate from 1 to 10, mga 8 yung stress, 2% lang yung hindi. Kasi most of mga amo dito na may kasamang lola, proven and tested talaga yan na ang lola sumbongera, kung ano yung mga trabaho, lahat ng trabaho mo, paningin nila mali. Ang dami nilang masasabi. Maliban sa sinasabi nila, okay lang sana pag nagturo sila, pero mostly talaga, ma-attitude pa. At alam niyo ba yung mga lola dito, hindi marunong mag-English. Kasi siguro dati nung panahon pa nung kabataan nila is hindi pa uso yung mag-aral ka dito ng English. Kaya bihira lang talaga yung lola na marunong mag-English. Majority talaga is hindi marunong mag-English. Kaya laging hindi magkaintindihan yung katulong at saka yung lola. Yung first month na nandito kayo sa bahay ng amo nyo, mahirapan talaga kayong mag-adjust. Pero pag patient naman kayo at marunong kayong makisama, makuha nyo naman yung loob ng lola. Pero ganun lang talaga, kahit kung ano mga ginagawa mo na nakikita ni lola na mali, isusumbong talaga niya sa amo mo. Kaya dapat kang mag-ingat talaga. Marami ako mga kaibigan na may mga kasamang lola sa bahay at yung mga lola nila pakialamera, sumbongera at palautos. Alam nyo ba, kahit nasa napaka-perfectionist pa ng ibang mga lola dito, na kahit na paghiwa ng mga gulay at saka mga karne dapat pare-pareho. Yung pag may kasama kang lola sa bahay, hindi mo na alam kung ano ang uunahin. Uutusan ka ng amo mong babae, uutusan ka ng lola mo. Nangyayari talaga yan dito, viewers. Kaya meron mga ibang na ina-advise sa inyo pag nag-apply kayo at merong lola na kasama sa loob ng bahay, try nyong maghanap ng ibang amo, dahil talaga siya, parang red flag talaga siya at mas part talaga ng na hindi, maliban sa trabaho, mai-stress ka sa lola. Ito ay hindi naman lahat, 'di ba? Kung mag-apply ka ng abroad, paswertihan naman. May mga mabait naman na lola, gaya ng lola ko dito, mabait, pero minsan ma-attitude din siya. Kaso lang yung mga lola ko dito is hindi nakatira. Grabe talaga yung lola. Alam mo ba? Alam niyo ba, nung bago pala ako tinuro, pati pagsaing tinuro sa akin. So na hindi ka makapag-explain dahil hindi ka marunong mag-Chinese. 'Di ba? Hindi mo masabi na marunong ako dahil hindi ka nga nakaintindi sa kanila. So ang gagawin mo, okay na okay ka lang. Meron ding mga lola dito, viewers, na ginagawan ka ng mali. Kahit na wala ka namang ginagawang mali, mali yung sinusumbong sa amo mo. Siyempre, yung amo mo is naniniwala doon sa lola. May mga instances na ganun, at may mga instances din pag mabait yung amo mo, mas naniniwala yung amo mo sa'yo kesa sa lola. Sasabihin ng amo mo, alam ko na yung ugali ng lola, pagpabayaan mo na. Napakarami talagang dito, viewers, na ganong sitwasyon. Pero since Pilipino tayo at napaka-patient natin, balang araw makukuha nyo din ang loob ng lola. Basta pagpatuloy nyo lang, susundin nyo lang kung anong utos niya, at pakiramdaman nyo kung anong ayaw at kung anong gusto niyang gawin mo. Tiyak na balang araw talaga magkakasundo kayo pag meron kang lolang kasama sa loob ng bahay. Kasi naman dito, lalo na pag baguhan at saka first timer na kukuha ng helper, pinasamahan talaga sa lola.
Siyempre yung mga amo wala pang tiwala at yung mga amo natin ay nagtatrabaho. So wala pa silang masyadong tiwala sa mga katulong dahil bago pa lang sa kanila. So yung lola is pinapapunta sa bahay at pinag-observe kung ano-ano yung mga ginagawa mo. So wala namang problema yon as much as na mabait lang yung lola, hindi ka lang inaatituran at saka hindi ka lang ginagawa ng kung ano-anong mga kasalanan na hindi mo naman ginawa. Ito namang sinasabi ko, no viewers, hindi naman ito panakot sa inyo na tinatakot kayo or panira. Pero totoo talagang nangyayari ito at ganito talaga yung mga attitude ng mga lola. Maraming mabait pero marami ding ma-attitude. So, pinaano lang kayo para ma-aware kayo na if ever mag-apply kayo, ganyan yung magiging sitwasyon. At least alam nyo na. At hindi kayo ma-culture shock. At ano ba tawag doon? Pagdating nyo dito, gusto nyo nang bumalik agad ng Pilipinas. So, ganun yung mga realidad. Kahit na tanungin nyo pa yung mga nandito na may mga kasamang excuse me, may mga kasamang lola, ganyan talaga yung dinadaing nila. Yung lola ma-attitude, sumbongera, maraming comment sa paglilinis mo, sa pagluluto mo, napakaraming masabi sa'yo, napakaraming dawi ka mag-alaga ng bata, napakaraming comment, parang lahat na ginagawa mo may comment. Ganyan talaga siguro yung lola. Ang maganda naman dyan, para makuha mo yung loob niya, okay ka lang na okay at sundin mo yung kung ano man yung mga tinuturo niya sa'yo at saka mga pinagagawa niya sa'yo. Huwag mong gawin yung mga ayaw niya na ginagawa mo para hindi kayo magkagulo. At kuhanin mo yung loob ni Lola dahil ang haba-haba ng panahon na magsasama kayo, 2 taon ang kontrata mo dito sa Hong Kong. So ito ay para maging aware lang po yung mga kababayan natin, lalo na yung mga first timer, na mga ganitong cases is nangyayari talaga dito sa Hong Kong. At ganito yung realidad dito sa Hong Kong. And if may choice naman kayo, pag sa Pilipinas naman kayo, pwede naman kayong pumili ng amo. Ikaw na mas mabuti yung walang lola sa bahay. Kasi nga, pag lola, iniintindi mo na nga yung amo mo, iintindihin mo pa yung ma-attitude na lola. 'Di ba? Pero of course, hoping pa din tayo na sana mabait. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero mostly talaga kasi ganun. Pero pag sinuwerte ka, marami namang mabait na lola dito. Mapagmahal, binibigyan ka ng mga kape, ng mga kailanganin mo, at tinutulungan ka sa trabaho. Pero sa mga ganyang cases talaga bihira lang. Yun lang. Thank you.